Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rico. 28 anyos at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Maynila. Matangkad ako at moreno. Sabi pa ng iba, ay malakas daw ang appeal ko sa mga babae kahit di daw ako yung tipo ng lalaki na gwapo talaga. Siyempre, hindi naman ako agad naniniwala sa sabi-sabi lang. Hanggang sa mapatunayan ko mismo sa sarili ko na siyang maikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ilang taon na rin kasi ako dito sa syudad. Kaya nakakalikom na rin ako ng sari-saring karanasan at pinagdaanan sa buhay. Ewan ko ba kung bakit napunta ako sa lugar na yon sa bandang Maynila. Punong-puno ng tao at dikit-dikit na halos ang magkakapit-bahay at dingding na lang ang pagitan. Kung sa bagay, ganyan naman karamihan ang mga bahay sa Maynila, di ba? Pero kahit ganoon ang lugar na yon, ay masasabi kong nag-iwan pa rin to sa akin ng isang alaala kasama ang babaeng may asawa na hindi ko inaasahang makakasama ko sa pagkakasala. Itong kwento ko na ibabahagi sa inyo ngayon ay masasabi kong nakakakilig din dahil umikot din ang mundo ko sa kanya noong makilala ko siya. Yun nga lang, ay talagang hinamak naman namin ang sinasabi nilang bawal at mali. Sisimulan ko ang lahat nung naghanap ako ng pwedeng matuluyan noon dahil ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya na kilala din at malaking magpasweldo. Kaya naman kailangan kong maghanap ng isang room o bahay na pwedeng magpalipas o pagpalipasan ng pagtulog. Kaysa naman umuwi pa dahil napakalayo nga ng sa amin. At traffic pa ang aabutan kung laging uwian ang gagawin ko. Kaya nung may time ako na maghanap, ay nakita ko ang kumpare kong si Erwin. Na taga doon pala sa lugar na pinaghahanapan ko. Tinanong ko siya kung may kakilala siyang nagpapaupa ng kahit na room o bed space lang dahil ako'y naghahanap. Mabilis naman ang pagsagot niya sa akin na doon na lang daw ako sa bahay niya dahil may bakante siyang kwarto na pinag-alisan ng kapatid niya. Pumayag na lang din ako kaysa naman mapunta pa ako sa ibang hindi ko kakilala, lalo't maraming manluloko din sa lugar na yun. Dahil sa kilala ko naman si Erwin, ay sinabi ko na natitingnan ko muna yung lugar niya. Dahil baka hindi naman ako maging komportable o yung magiging kasama ko sa bahay nila. Dali-dali naman akong sinamahan ni Erwin na paalis pa lang sana dahil siya ay may pupuntahan o may lakad pala ng time na yon. Pagpasok pa lang sa gate nila ay nagkahulan agad ang mga aso nila dahil nakakita ng ibang tao. Sabay labas naman ng misis ni Erwin na si Rona na noon ay nakaduster lang at wala pa yatang pang-ilalim dahil ako na ang nahiyang tumingin ng diretsyo dahil halos maaninag ko na ang lahat sa kanya. Panalo talaga. Sambit ko na lang sa sarili ko. Ang ganda kasi talaga ng misis ni Erwin. At kahit may isang anak na sila ay parang dalagang-dalaga pa rin to. Bigla tuloy akong nainggit sa kumpare ko. At nangarap bigla na sana makapangasawa din ako ng tulad ni Rona. Maya-maya ay nag-usap sandali ang mag-asawa. At saka nagpaalam na si Erwin na aalis na raw muna at may lalakarin siyang importante. Mag-usap na lang daw kami pag nakalipat na lang ako. Sabi ko naman ay okay lang. Basta magkasundo kami sa renta ng bahay. At sige lang ang sagot niya sa akin. Basta't kausapin ko rin daw ang misis niya tungkol doon. Dahil kung siya lang daw ay wala namang problema para daw may kainuman siya sa gabi pagkatapos ng trabaho. Nang umalis si Erwin,
ay tinanong ako ng misis niya. Rico, baka gusto mong makita na yung kwarto na rerentahan mo? Tanong ni Rona sa malambing na tono. Sige Mari. Nga pala, nasa na pala yung inaanak ko? Ayun, nasa eskwela na. Nasa first grade na kasi siya ngayon pare. Sagot naman ni Rona. Ganun ba? Naku, wala pa ba kayong balak sundan yan? Biro ko sabay ngiti. Sagot niya naman ay mahirap raw. Dahil nakakapos daw sila ngayon sa hirap ng buhay kahit na may trabaho si Erwin. Sabi ko bakit hindi siya magtrabaho rin? May tinapos rin naman siya. Sagot niya ulit ay hindi raw siya pinayagan ni Erwin magtrabaho dahil wala naman daw mag-aasikaso sa anak nila. Maya-maya, habang umaakyat kami sa second floor ng bahay nila ay nauna si Rona sa akin na umakyat. Kaya naman hindi ko naiwasang pagmasdan siya mula sa likuran. At habang ako'y nasa likod niya, ay napalingon siya bigla at napangiti. Akala ko hindi niya pansin na nakatingin ako sa kanya. Kinabahan tuloy ako ng oras na yun. Dahil baka magalit siya, pero buti na lang at hindi. Nang makaakyat kami, ay nakita ko yung kwarto na kailinis pala. At may kama na rin to at sapin. Pati kumot ay meron din. May sariling CR din at malinis. Kahit ang mga closet ay napakalinis. Nang mapatingin ako sa bintana, ay biglang nagsalita si Rona. Okay naman ang kapitbahay, Rico. Kaya lang, isara mo na lang palagi ang bintana dahil may nagmamasag minsan lalo kung walang kumpare mo. Minsan kasi dito ako natutulog tuwing hapon. Saad ni Rona. Napag-alaman ko rin na wala silang katulong. Kaya lahat ng trabaho ay gawa ni Mari. Kaya bantay bahay lang talaga siya maghapon. Nang ako'y aalis na sana sa kwarto na yun, ay napayo ko bigla si Kumari at may dinampot sa sahig na maliit na tela. Napansin ko na parang Andes niya yata yun. Naku Mari, dito pa yata kayo naglalambingan ni Erwin tuwing gabi. Biro ko, sabay tawa naman ni Rona. Naku Rico, kung alam mo lang, matagal na kaming malamig ng kumpare mo no. 2 linggo rin na rin sigurong walang ganap sa amin. Pag-amin niya. Bakit naman? Matipid kong tanong. Paano? Palagi siyang pagod pagka uuwi. Namimiss ko na nga eh. Pag-amin niya sabay ngiti sa akin na parang nahihiya. Maya-maya nagpaalam ako kung pwedeng maki-CR muna dahil parang naapektuhan ako bilang lalaki sa mga sinabi ni Rona. Lalo't 2 lang kami noon sa bahay nila. Sige, sabi naman niya at siya pa ang nagbukas ng bathroom na sabi ko'y malinis pala. Sinara ko ang pinto ng CR pero hindi ko na nilak dahil sa pagmamadali ko. At nang isasara ko na yung zipper ng pantalon ko, ay biglang pumasok si Rona. Nagkatinginan kami ng ilang sandali at walang imik sa isa't isa na para bang tinatantya ang sitwasyon namin. Nagulat na lang ako nang bigla siyang yumakap sa akin at nakiusap. Rico, baka pwedeng pasahin mo ako kung okay lang sa'yo. Nahihiyang pakiusap nito. Sa puntong yun, alam ko na ang ibig sabihin ni Rona. Hindi naman ako inosente para hindi yun maintindihan. Inaamin kong kinakabahan ako ng mga sandaling yun. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin. Nagdadalawang isip ako. Pero nanaig ang gigil ko. Kaya napayakap na rin ako sa kanya, sabay sinuyo siya ng halik na para bang mag-asawa kaming dalawa. Pero maya-maya lang, tinanong ko siya na baka maabutan kami ni Erwin. Pero ang sagot niya ay matatagalan pa yun dahil malayo ang pinuntahan nito.
Pagkarinig ko noon, ay tinaas ko agad ang duster ni Rona. Kala mo'y dalagang-dalaga pa talaga siya. At sa pagkakataong yun, ay hindi ko na pinalampas pa ang lahat. Pagkasandal ko sa kanya sa padera, ay tuluyan na kaming nagpatangay sa makasalanang alon. Napakagatlabi na lang si Mari at napatingala sa sobrang aliw mula sa isang nakaw na sandali. Ako man ay parang nabaliw din sa magandang babae na kasama kong naglalaro ng apoy. Halos hindi kami magpaawat ni Rona ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyan kaming napadpad sa kama. Para kaming bagong magkasindahan doon na pagulong-gulong at puro pawis ang sarili. Hindi na namin naisip kung may darating ba na tao at baka mahuli kami. Halos ayaw nang bumitaw ni Rona sa akin. Mahigpit ang yakap niya, kasabay ng pag-uga ng higaan. Kapwa kami nawala sa katinuan ng mga sandaling yun. Kapwa ayaw magpaawat sa sitwasyon na meron kami. Nang biglang may kumahol na aso sa baba ng bahay nila. Dali-dali kaming nag-ayos ng sarili. Nang lumabas ako at bumaba, ay nadatnan ko ang anak nila na kararating lang galing eskwelahan at hinatid ng service nito. Sabay naman na pinagmano siya ni Rona sa akin, na alam naman ng bata na ako ay ninong niya. Muntik na kaming mahuli ni Rona. Maya-maya lang ay nagpaalam na ako dahil kukunin ko na ang mga gamit ko para makalipat na ako sa kanila. Tinanong ko si Rona kung magkano ang bayad kada buwan. Bago sumagot, pinaakyat muna niya ang anak niya. 1,000 lang kada buwan pare. At may kasamang bonus. Alam mo na yun. Bulong niya sa akin. Okay to Sa isip-isip ko at ngumiti na lamang ako. Kaya lang, ingat baka mahuli ni kumpare. Nang ako ay nakaalis, ay hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil sa paghahanap ng upahan, ay swerte pa yata ako o malas. Dahil mukhang iba ang aking nahanap. Nang bumalik ako kinabukasan sa bahay nila Erwin, ay dala-dala ko na ang mga damit ko. Pero ako'y galing sa trabaho na noon. Gabi na rin dahil kumain na rin ako bago ako umuwi sa bahay na tutuluyan ko. Nang madatnan ko ang pamilya ni Erwin na naghahaponan sa mesa, ay niyaya nila ako. Ngunit sinabi ko nga ang tapos na ako at nagpaalam ako na kung pwede ay tutuloy na ako sa kwarto ko muna at dadalhin ko na ang mga gamit ko. Nagsabi naman si Erwin na bumaba ako pagkatapos at magiinom kami ng kaunti dahil bumili siya ng kaunting alak. Napa-oo na lang ako. Mga ilang minuto rin bago ako nakapag-ayos ng gamit sa kwarto. At nang ako'y bumaba, ay tumuloy na ako sa sala at nandun na si Erwin na nagiinom mag-isa sabay tagay sa akin. Tikilya pala ang iniinom niya. Okay to pare Pampagana? Biro ko. Sabay tawa naman niya. Oo daw. At may honeymoon daw sila ng misis niya mamaya. At wag daw akong maingay. Napatawa na lang ako sa kanya. At bumalik bigla sa aking alaala ang namagitan sa amin ni Rona kahapon. Lumipas ang mahigit 1 oras. Halos maubos na namin ang iniinom namin, kaya nagpaalam na siya na mauuna na at may trabaho pa raw kinabukasan. Kaya naman pumanik na siya at doon na rin nagkaroon ng komosyon sa taas. Siguro, naglambingan na yung mag-asawa. Mga 1 oras na nakalipas ay niligpit ko na rin ang pinag-inuman namin at pumunta na ako sa kwarto ko. Nang pagkabukas ko ng ilaw ay nabigla ako ng may tao sa higaan ko. Sabay patay ko agad ang ilaw dahil nabigla ako. Si Rona pala ay naghihintay sa akin. Agad akong lumapit sa kanya at binulungan ko.
Baka magising si Erwin sa kabila. Sabi ko. Huwag kang mag-alala. Tulog ng asawa ko. Kanina pa nga naghihilik eh. Sabi niya. Tsaka dalian lang natin para hindi siya makahalata. Dagdag pa niya sabay ngiti. Nang marinig ko yon ay agad kong kinalas ang short ko at sumampa na agad sa kama kasama siya. Sa puntong yun ay maingat naming binaybay muli ni Rona ang alapaap. Nakakatakot talaga dahil nakaw ang mga sandaling yun. Pero parehas kaming nakangiti bago siya umalis sa aking silid. Kinabukasan, sumakit ang ulo ko sa tama ng nainom ko at nalate ako sa trabaho. Maski si Erwin ganun din. Kaya naman nagsabay na kaming nagtungo sa kanya-kanyang trabaho namin at hinatid ko siya dahil may kotse naman ako. Simula noon, ganun na lagi ang routine ng buhay ko. Busy sa trabaho at pag-uwi ko, hindi naman ako inistorbo ni Rona pag matino ang isip namin ni Erwin o hindi nakainom. Pero masasabi kong laging sexing magsuot ng damit si Rona sa loob ng bahay nila. Lalo na pag wala si kumpare. Kaya naman kapag kaming dalawa lang, ay talagang lunod kami sa pagkakasala. Hindi na mabilang kung ilang beses nang may nangyari sa amin. Halos lahat yata ng sulok ng bahay nila ay hindi namin pinalampas. Maging sa mismong kama nilang mag-asawa, ay narating na rin ang makasalanan naming pagkatao. Akala ko nga ay hindi na matatapos ang walang humpay na saya namin ni kumare. Pero ito'y may hangganan din pala. Dahil pinadala ko sa ibang bansa ng boss ko at nadistino ng matagal doon. Kaya iniwan ko si Rona pati si Erwin. Balita ko nga may anak na ulit sila. Ewan ko nga lang kung sa akin yun. At siguro, malalaman ko na lang to sa muli kong pagbabalik sa Pinas. Pero habang tumatagal, ay lalo akong ginugulo ng aking konsensya sa mga nagawa kong mali. At hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakabawi kay Erwin. Siguro, dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli.